Pinoy at yelo, pwede bang magsanib? Pwede sa tinaguriang Land of Fire and Ice, Iceland, kung saan napakaraming yelo. Masarap doong maghalo-halo. Isa sa mga natatanging paraan para ma-enjoy ang Iceland ng mas may thrill sa pamagitan ng snowmobile sa tuktok ng isa pa nilang aktibong bulkan, ang Mount Katla. Afraid! Kailangan daw maraming layer suot kasi maginaw doon sa taas. Pati ulo. Salamat po. Tara ho, sama kayo sa akin. Sasakay tayo ngayon sa snowmobile sa ibabaw ng glacier na nasa ibabaw naman ang isa sa pinaka-nakakatakot na bulkan dito sa Iceland. Pero wala raw problema, hindi naman sasabog sa araw na ito yung bulkan na yon. Ang mga turista, pinag-iingat, lalo pat hindi raw nila nalalaman kung kailan ang susunod na pagputok ng Mount Katla. Delikado raw kasi, lalo na kung maghahalo ang magma o lava ng bulkan at yelo. At dahil first time ko rito, angkas muna. Ang ganda! Maaraw na! Masaya! Alam, malamig. Hindi ko na maramdaman yung mga daliri ko. We're okay today, right? The volcano will not blow up. Tuwing winter, 100% ng Iceland balot ng snow. Maliban na lang sa ibang mga lugar na buong taon parang nasa freezer na ang ginaw. Gaya na lang ng Vatnajökull National Park na sumasakop sa 14% ng lupain ng Iceland. Ilan sa mga pangunahing atraksyon ng Vatnajökull ang Jökulsárlón Glacier Lagoon, kung saan ang tubig tila pinalamutian ng malalaking tipak ng yelo. Ang Vatnajökull Ice Caves gawa sa yelo. Tinatayang 900 years na ang tanda nito. When you walk on the ice, this goes down to the ice and you will just feel like you're stepping on gravel. And then big step over, yes. Makipot ang daan at madulas ang tatapakan. Good. Pero sulit, lalo pa picture perfect. Para kang nasa ibang mundo. Bago pa nauso ang mga troll sa internet, ang mga taga rito naniniwala na sa mga ito na nakatira sa mga burol, sa mga kuweba, kahit pa sa yelo. Some are light blue and some are dark blue. This has to do with the amount of oxygen in the ice. But the blue color is just a reflection. Gayunman, dahil sa climate change o global warming, ang mga tunnel dito nagsisimula ng bumaba at kumipot dahil natutunaw ang yelo. Gayunman, masarap itong inumin straight from the cave. It is good, actually kind of sweet. Kaya naman naisipan namin, paano ba lalagyan ng Pinoy touch ang yelo ng Iceland? Ano kaya kung dito tayo'y maghalo-halo? Saan masarap maghalo-halo ngayong Pasko? Sama ho kayo sa amin. When in Iceland, kung saan maraming yelo, maghalo-halo tayo. Nagdala ho kami ng mga ingredient mula sa atin. Lagyan natin ang nata de coco. Sayang walang saba dito tsaka kamote. Okay, ayan. Meron na tayong yelo. Lamig sa kamay. Siyempre, hindi pwedeng mawala yung gatas. Eto na, meron na tayong halo-halo. Sa totoo lang ho, mahilig sila rito sa ice cream kahit ang ginaw-ginaw dito sa kanilang bansa. So, there's no reason kung bakit hindi nila magugustuhan at mamahalin din ang ating halo-halo rito. Yung tamang paraan ng paghalo-halo para hindi tumapon yung yelo. Uunahin mo daw yung dun sa ilalim. O hindi pwede yung ganon kasi tatapon talaga. Filipino halo-halo in Iceland. Ano kayang masasabi nila sa ating Pinoy halo-halo? Where are you from? New York. Oh, it's a big thing now in New York. Purple Really? yam. It's a little sweet, but you just try and mix everything up from the bottom.
Like it, Michael? Yeah, I like it. You can have the whole thing. Coconut gel, and then this is sweet beans. Just ice. Yeah, ice because you have a lot of ice here. So Yeah. it's such a waste not to have this here. I've noticed. Oh, you like it, Chef? It's good? It's melting in my mouth. Aba, sa kalagitnaan ng aming shoot, may foreigner na nakakilala sa ating halo-halo. Where are you from? Morocco. How come you know our halo-halo? I was in Philippines. Oh, here's your halo-halo. Thank you Have so him much. try of your halo. Nung nakita niya yung halo-halo, sabi niya, halo-halo. Halo. Oh my God. I love it. This is your lucky day. Yeah. Imagine. It's my birthday actually. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Very tasty. You enjoyed it when you came to the Philippines? I loved it. Where did you get it? Palawan. Oh. Oh. Ang Pinoy halo-halo sa Iceland lalong nagpa-cool. Tastes very good. Very good. Tayo raw mga Pilipino, isa sa pinakamasayahing tao sa buong mundo. Tamang-tama para sa isa sa mga bansa sa Europa na laging kasama sa listahan ng happiest place on earth, Denmark. The safest country in the world to visit in 2020. Denmark! Alam nyo bang nasa Denmark din ang inspirasyon ng Disneyland? Ang Tivoli Gardens. Pero ang pinaka-iconic na sigurong landmark dito, ang tinaguriang the longest bar in Scandinavia, ang Nyhavn Harbor. Walang kasing kulay. Nyuhan ang tawag sa lugar na ito. Translated, it means New Harbor. Hindi lang makukulay ang mga bahay na yan, makulay din ang kanilang kasaysayan. Kasi nung araw daw, bahay aliwan ng mga ito. Pero ngayon, isa na ito sa pinaka-famous landmarks ng Denmark. Hindi ka nakarating dito pag hindi mo yan nakita. O, di ba? Proof na lahat tayo may pagkakataong mabago ang kapalaran. Upang linisin ang hindi magandang reputasyon ng Nyhavn noon, ginawa itong daungan ng mga bangka, kinulayan ang mga bahay. Kaya ang dating red light district naging tourist attraction. Everybody deserves a second chance. Dito sa harbor, nakapwesto na ang kanilang Christmas market. Hello, Philippines! Totoong Christmas tree. Bango. Amoy Pasko talaga eh. Nako, heto ang weakness ko, yung mga abubot para sa Christmas tree. So the material is from Nepal, from wool. Naniniwala sila sa mga elves. Yung mga tumutulong kay Santa Claus, naniniwala sila na yung mga elves daw nagtatago dun sa kisame ng kanilang bahay. Pag Pasko, nag-aalay sila ng pagkain doon. Parang may ganyan kaming tradisyon sa La Union, sa mga Ilocano, yung nag-aatang kami ng pagkain tuwing may mga espesyal na okasyon. Pare-pareho lang tayo ng tradisyon. This is very typical. It's called a flødeboller. Flødeboller. So, typical daw. Pag may birthday ka raw dito sa Denmark, kailangan magdala ka ng ganito sa eskwela, lalo na sa mga bata. Yun ang parang pa-birthday cake mo sa iyong mga classmates. Meron siyang merang sa loob. It's merang, yeah? Egg whites. Tapos, chocolate yung labas. Sarap. Saan mang dako ng mundo ngayon, tsak, merong Pilipino. Kahit pa sa pagkalayo-layong Faroe Islands, kung saan ang ilan nating mga kababayan nahanap ang kanilang forever. Once upon a time, in a land far, far away, may mga isla na mistulang nasa dulo na ng mundo. Nasa pagitan ng Iceland at Norway. Gatuldok lang sa mapa. Pero sa malapitan, paraiso.
Pero bago pa man ito dagsain ng mga turista, alam nyo bang nauna na rito ang maraming mga Pilipina? Dito kasi nila nahanap ang kanilang forever. Opo, forever sa Faroe Island. Babiyahe tayo, mahigit 1 oras, mula rito sa Copenhagen, papunta dun sa pinakamalalayo o isa sa pinakamalalayo mga grupo ng isla sa Europe. Ang pangalan ng islands na yun ay Faroe Islands. Tulad ng Pilipinas, ang Faroe Islands, isa ring kapuluan, binubuo ng 779 na mga maliliit na isla. Uy, may mga kababayan tayo. Maginaw, pero ang warm ng welcome nila. Okay. Hello, kamusta kayo? Talaga naman, may flag pa ng Pilipinas. Uy, ang lamig. May pabulaklak pa ang mga ate rito. Kamusta kayo lahat? Nakakamangha. Kahit saang sulok ng mundo, ngayon merong mga Pilipino. Sa biyahe pa lang namin sa bus, makikita na agad ang nakamamanghang mga tanawin. Population, 50,000. Alam nyo bang mas marami pa ritong mga tupa? 70,000. Kaya naman Faroe, sa salitang Norse ng Norway, Sheep Islands. Batanes ang peg. Ay, ayun, may tupa. Ayan. Dito sa Faroe Islands, merong 77 puting tupa. Merong 77 puting tupa. 77 puting tupa. Meron ding kabayo. Oh. Ang ganda, parang postcard. At ang nakatutuwa pa rito, bigla na lang sumusulpot dito ang ating mga kababayan para katuloy nasa Pilipinas lang. Paano nyo nalaman na nandito kami? No, ano yung pamangking ko, papakuha lang kami ng picture kay Jessica sa kaso. Saan? Nandito na sa likod ng bahay nyo. Kaya takbo na kami, nagkukulayan kami ng aming buhok. Patingin nga ho. Ang Faroe Islands ay parte ng Denmark, bagamat itinuturing din silang autonomous country. May sariling kultura at mga tradisyon na gusto nilang panatilihin. Yun nga lang, tila sinakop na sila ng daan-daang mga Pilipina. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa halos 200 ang mga Pilipinang nakapangasawa rito ng Faroese. How was she as a wife? It's very good. Ako po si Darlene Joy Lapore Jacobson. I'm from Bacolod in the Philippines. Masaya po dito yung life. Most especially, I am a very spoiled wife. I always wake up breakfast in bed. So I think Faroese husbands are really, really good. With giving her always... Ko. Nag-Ilonggo siya. Ilonggo. What did you say? Palanga ko. Oh, sweet naman. How was she as a wife? More than I expected. Very devoted wife, like you would expect from a Filipino. Thank you. Haba ng hair mo, te. Cute ng baby mo. Hello again. You're the smiling baby. Iisang bansa, nasa 2 kontinente, Asia at Europa. 28, 29, Turkey! Anong mahiwagang bansa ito? Bakit ang kanilang mga tirahan parang malalaking tumpok ng mga anay? Out of this world. Para kang nasa isang pelikula o bangungot. Pero very Instagrammable. Nasaan ho tayo? Hindi ho ito location ng isang sci-fi movie, kundi nasa isang bansa kung saan ang mga matatanaw, kakaibang mga tanawin. Simulan na po natin ang countdown. 28, 29, Turkey! Rock formations na binuo ng mga bulkan, milyong taon na ang binibilang. Nakalaunan, ginawa ng kuweba o cave dwelling ng mga taga rito. Welcome to Cappadocia! All over Cappadocia, nakikita na natin yung mga rock formations, di ba, na ginawa nilang mga bahay na. Gumawa sila ng mga butas para maging bahay nila. Isa pang purpose ng kanilang cave dwelling, pwede itong pisina, pwede itong restaurant, hotel. Yung police station nila, kuweba rin. Haliho kayo, pasok tayo sa isang bahay.
Hello. Hello. My name is Jessica. I'm from the Philippines. And you, how do I call you? Asim? Emine. Si Emine, 25 taon nang nakatira sa isang cave house. Mainit. Ang galing. So kahit winter, mainit yung loob ng kuweba. Tsaka moderno na siya. May heater with stove, may TV. Ang ganda kasi very traditional, oh. Yung mga table runners nila, tsaka yung mga upuan nila. Ang ganda. At carpeted. Very beautiful. What is it like living in a cave? She says it is very nice. Very nice. Walang problema sa kuryente, tubig. Meron lahat niyan dito sa cave dwellings. Meron din silang wifi, bagamat paminsan-minsan mahina raw. So, kailangan mong lumabas. Oh. How many people live here? 16 kişi. The total capacity of this place was about 16 people in the family. Earthquakes? Is she not afraid? The region is quite safe. That's why the volcanic mountains are not active anymore. Ito yung typical na oven dito, tandoori oven. So sa ilalim ng lupa. Katapat nito, yung labasan ng usok, yung chimney. O, diba? Meron itong garden area at terrace kung saan ang view makapigil hininga. Ang ganda ng view. Hello from Cappadocia here in Turkey. Beautiful house, Emine. Can I buy your house? Ang rock formations ng Cappadocia idineklara ng UNESCO bilang World Heritage Site. Pasya ba kung tawagin nila ang lugar na ito sa English? Fairy chimney. Mukha kasing chimney yung mga rock formation na yan. May nagpe-pre-nap. Ganda nga namang backdrop. Hello. My name is Jessica. My name is Arkan. Arkan and Your Shema. name, Shema. Shema. You're very beautiful. Thank you so much. Congratulations. I hope you have a Thank you. wonderful Thank you so and much. beautiful Thank you life so much. together. Thank you. Ang baho mga camel. Ayan o. Gusto nila sumakay ako. Ang baho-baho nila. Gusto mo ng ice cream? Maghintay ka. Nakain ko. Dahil may kasama ito. Paandar. Walang laman. Ay, sobrang thick nung ice cream nila. Okay. Oh, this really? Niloloko ako nito ah. So, ito na. Scoop extra. Oh. May konting sablay. Kawawa naman bayaran natin. Nahulog eh. Pero masarap. It's very good. Do it again. Do it again. Ay! One scoop. Ang ganda ng Cappadocia, lalo pang kahanga-hanga, sakay ng hot air balloon kada linggo. Hindi bababa sa 500 hot air balloons ang lumilipad dito. Dito nga raw nag-train ang mga nagpasimuno ng hot air balloons sa Clark sa Pampanga. 2 oras na lipad sa eroplano mula sa Cappadocia. Mararating naman ang bayan ng Pamukkale sa kanlurang bahagi ng Turkey na gumagawa na rin ng pangalan sa pamagitan din ng kanilang hot air balloons. So ngayon susubukan natin sumakay sa hot air balloon. First time ko ito. Meron akong fear of heights pero sumasakay naman ako sa mga helicopter eh. So I think I should be okay. Career pala ito. Okay. Oh! Dasal tayo. Bahala na si Lord. Tsaka si Mama Mary. We pray. Inshallah. Inshallah. The Lord be with us. Ready for takeoff! Bye-bye, Philippines! Bye-bye! Ayan, kitang-kita na natin ang ganda ng Pamukkale.
Mapapakanta ka rito sa ganda. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala. Huwag naman sana. Mabuhay! Pinalilipad ang hot air balloon ng propane gas. Mahal nga lang ang bayad, $220 o mahigit 10,000 pesos kada tao. Mula rito sa Pamukkale sa Turkey, EKMJS na yan! Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.